Hem Kwamshi, for today's video, magluluto tayo ng tuna pesto pasta with my homemade pesto sauce. Simulan na natin. So, ito yung basil na nabili ko. Actually, dati, may tanim kami nitong basil na to. Kaya, meron akong video. May una pa akong video dito na gumawa ako ng pesto. Pero using coconut oil naman yon. And, same procedure lang din naman. So, mga ilang ingredient lang din yung gagamitin natin dito. Ayan, nilagay ko na yung bawang. Sasama na natin sa pag-grind para mapino na din siya. Tapos, titimplahan lang din natin to ng paminta, asin. And this time, gagamit ako ng olive oil. Kasi yung nasa video ko, scroll nyo lang din. Meron na rin akong previously na ginawang ganitong video. Coconut oil naman ang ginamit ko. So, may nakita akong walnuts. Isama na rin natin. Kasi pang added flavor din yan. Masarap din yan pag may walnut. Or any nuts. Basta depende sa inyo kung anong style ang gusto nyo. Tapos, lalagyan na lang din natin ng lemon juice, konti lang naman. Tansya-tansya meter lang tayo. Simpleng-simpleng ingredient pero ang sarap. Tapos itong lemon juice, ang bango-bango. So, ayan, lalagay ko na itong asin. Ganyan lang siya kadami. Ayan. Para pagka ginrind natin, sama-sama na siya. Then, ilalagay ko na rin yung ating olive oil. So, as usual, ito yung gamit kong olive oil and tansya meter. So, depende sa inyo kung gaano nyo gusto karami yung sauce na gagawin nyo. Hindi ako mahilig magsukat-sukat Pero, pag nagtatansya naman ako ng mga niluluto ko, pasok naman sa banga ang lasa. So, masarap naman. Nasasarapan naman sila. Bagay, wala silang choice Pag andyan na at luto na, wala na silang pagpipilian. Kailangan kainin nila yan. Pero char lang yon. Marunong magluto yung mga anak ko dahil sabi ko dahil mahilig kayo kumain, kailangan required na marunong din kayo magluto. Para kung may gusto kayo, kayang-kaya nyo gawin kahit wala ako. So, mag-grind muna tayo kasi kailangan natin mag-grind maigi. So, let us check muna kung okay na ang itsura. Ayan, pinong-pino naman. So, okay na yung gantong texture. Kailangan kasi, talagang pino siya Or kung gusto nyo, kung may mas pino pa kayo dito, much better, diba? Pero ito, na sa akin, okay na. So, set aside muna natin to kasi magpapakulo naman tayo or magpapalambot muna tayo ng ating pasta. So, alam nyo na kung paano magluto ng pasta at kung hindi nyo naman alam, syempre nakalagay naman yung instruction niyan dyan sa packaging niya. And, panigurado, alam ko naman na sanay na kayo magluto nito kasi alam ko na isa sa paborito ng inyong anak ay spaghetti. Diba? So, ayan na siya. So, ito, diba, sinet aside muna natin kanina. Tinitignan-tignan ko baka kasi may mga buo-buo pa, pero pwede na yan. And, balikan natin yung ating pasta. So, luto na siya. Ayan na ang pagka al dente niya. Al dente. Konti lang yung tubig na nilagay ko Tinansya ko lang talaga siya para hindi na ako masyadong magtatapon ng water. Ito na. Bala ko kasi ito, ibang ang gagawin ko naman dito. Igigisa ko naman yung tuna. Ayan, ginisa ko siya. And hindi ako gumamit ng palm oil or what tuna na, oil ng tuna na yan. Yan na yung ginamit ko. Para medyo may kakaibang aroma din kasi may kakaibang dating din naman pagka ginigisa. So this time ginisa ko siya. Pero yung video ko meron akong previous video, hindi ko na ginisa yon. As in kung paano lang kasimple naluto yung pasta, tapos kung pagka-grind ko lang din ng sauce ay diretso na lagay. So ito na yung ating ipi-plating na natin. So ilalagay na natin yung ating sauce. Ayan, fresh basil sauce. Lalagyan natin ito sa ibabaw. Then, tsaka natin imimix. Ang bango. Ang sarap-sarap ng amoy. Alam niyo yung imported yung dating. Char. May nabibili naman nito actually sa mga store. Hindi ko sa actually. May bibili naman yan sa mga grocery. Di ba naka-bottle na pesto sauce or pesto pasta sauce. Masarap din yun. Actually, pag tinatamad ako maganito, ayan yun ang binibili ko. Yung naka-bottle na pesto sauce. As this timplado na yun, ibubuhos nyo na lang. Tatansyahin nyo lang kung ilang pasta yung ilalagay nyo doon. And, iba-ibang klaseng brand yun
Pero, syempre, iba pa rin talaga pagka ikaw ang gumawa dahil nakikita mo na, yun, natural ingredient, tapos nakita mo kung paano din ginagawa, malinis, yan, mga ganun. Although, hindi ko naman sinasabing hindi malinis yung mga nakabattle, ha. Instant kasi siya. So, ayan, haluin ko lang. And then, after nito, pagkahalo ko nito, pwede na tayong kumain. Ayan, nag-aabang na sila. Ang bango-bango. Ang lakas talaga ng amoy ng basil, no? Yung sayang lang nga nawala na yung basil ko na tanim. And sakto rin naman na nakabili ako, kaya naisipan ko na uli gumawa nito. Though yung video ko before, coconut oil lang ginamit ko instead of olive oil. Masarap din yung coconut oil. Syempre yun nga, may flavor lang siya ng coconut. Eto, iba rin naman ang lasa pag olive oil. Maigi rin naman na minsan nag-experiment tayo kung anong masarap or mas okay. At least, di ba, natitikman natin and makakapag-differentiate tayo na pwede pala to or pwede pa rin ganito. Nakakapag-experiment ika nga. Ako kasi yung yung talagang mahilig sa pagkain at talagang inaalam ko kung paano gawin, kung ano yung mga ingredient. Although kahit hindi 100% na ingredient na masundan ko siya, at least nandun yung mga major ingredient na kakailanganin na magiging similar na din doon sa lasa ng aking gagawin. O, di ba ang ganda? Ayan, social, very social, pang resto, pwede na pang may bisita kayo. Ayan, ito na yung handa nyo, napakabilis lang gawin at syempre mas mura din siya. At syempre, pag may bisita kayo, ayan, hindi na kayo mag-aalala kung anong ihahanda nyo. Napakabilis lang. Syala pa, diba? Very, kala mo naman, napakagaling magluto. Dahil hindi siya usual, although hindi naman din lahat familiar sa basil, sa lasa ng basil. But, baka mamaya sa inyo pa nila unang natikman ang luto na ito. And also din pala, partneran nyo ng bread. Pwedeng garlic bread or toast bread. Madali lang namang gawin yon. Magpainit lang kayo ng pan, tapos doon nyo lang i-toast yung tinapay. Then, bumili lang kayo nung Star Margarine na may garlic flavor na. Yun, i-spread nyo na lang doon. Ganun lang ka-easy. Or, pwede rin naman, butter. Masarap din siya. Ayan. Well, anyway, kahit naman anong tinapay, kahit pandesal, okay din yan. Basta, alam nyo naman tayo mga Pinoy. Mahilig tayo sa mga pagkain at kung ano-ano mga combination or experiment na ginagawa sa pagkain. Dahil ganun tayo ka-adventurous na mga Pinoy pagdating sa food. And yun lang, sana may natutunan kayo. And don't forget to like and follow my Facebook page. And also, please subscribe to my YouTube channel. God bless!